Hello ka-lifestyle, welcome back sa ating channel. So ngayon ka-lifestyle, ang pag-uusapan natin ay itong isang kaugalian, no, ng mga Pilipino na ito hindi naman lahat-lahat, no, ito ay karamihan, no, yung mga nanghihila pababa. So yan ang maging topic natin ngayon ka-lifestyle. So bago yan ka-lifestyle, isang pamalakasang intro muna tayo. So ngayon ka-lifestyle, balik tayo sa ating topic. So ngayon ka-lifestyle, ang pag-uusapan natin ay itong mga taong mayroong crab mentality, no, kung tawagin. So ngayon ka-lifestyle, no, mga nakikita ko lalo na ngayon sa mga kumakalat sa social media tungkol dito kay Diwata Pares Overload. So siguro nakikita rin nyo naman to sa mga social media apps nyo, maging sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok at saka sa Instagram. May nakikita ka nito ng mga nag-post tungkol sa kanya. Well, masasabi natin ka-lifestyle, yung business ni Diwata ay masasabi natin talagang umaangat, no, mabilis ang pag-unlad. Dahil kung makikita natin, no, sa haba ba naman ng pila, no, ng mga tao, kaya nga siguro kinaingitan siya ng mga tulad niya na isang business owner, no? Kasi yung iba kasi sa lifestyle walang ganun na ang haba ng pila, kaya nga siguro may nagreklamo or di kaya naiinggit sa kanya, kaya ganun, no, na yun nga may nagpadala sa kanya ng closure order. Pabuti na lang at hindi natuloy, no, dahil kinausap nga niya yung mayor. So lifestyle, masasabi ko lang, bakit ganyan ang mga tao? Pag may nakikita sila na umaangat, pihilahin nila pababa. Basta nakikita ko ka-lifestyle, hindi lang naman si Diwata nagtitinda doon, ang dami-dami nila, diba? Hindi lang naman siya nagtitinda doon sa pwesto na yun. Bakit siya lang, no, ang pinadala ng closure order, diba? Bakit ito wala? Dapat parehas lang. Pas lang naman nagtitinda. At saka bakit ganun? Pwede namang sabihin, oh sige, comply mo lang yung requirements mo, then after nyan pwede na, okay na. Pwede naman ganun kasi yung tao, nagko-cooperate naman yung tao, nagko-comply naman siya kung ano yung hinihingi na requirements ng one city. Iba't idaan sa ganun. Kaya meron talaga mga tao ganyan na gusto manghila pababa. Pero sana naman, kasi nga nung unang piso ng Diwata, ganun ang denomination, yung pinapalipat siya kasi nga daw bawal, kasi ganito ganyan, parang nasa bangketa kasi yun. Yan ang pangit lifestyle, yung ganyan, yung mga pag-uugali ng tao na kung makakita sila ng umaangat, gusto nila hilahin pababa. Hindi, kung may nakikita ka na umaasenso sa buhay, gawin mo yung motivation ka lifestyle. Matutong pumalakpak, no? Matuto tayong pumalakpak sa success ng iba. Huwag tayo mainggit. Gawin natin sila motivation. Magsumikap rin tayo para umunlad sa buhay, diba? Hindi yung pagmanak. Halimbawa, ito talaga ka-lifestyle, hindi lang ito nangyari kay Diwata. Kahit sa amin, napansin lang akong ganito na halimbawa yung kapitbahay mo umaangat na sa buhay, ang ito naman kapitbahay mo, ang gagawin nila, sisiraan ka, no? Gumagawa ng mga istorya na hindi naman totoo para lang masira yung pagkatao mo. Kasi sa madaling salita, ayaw nga nila na umaangat ka, ayaw nila na masapawan sila, lalo na yung mga nauna sa'yo. Tapos sila ganun pa rin yung buhay nila, samantalang ikaw umaangat na. Kaya ang dyan ka-lifestyle, no, may mapapansin tayo na nanghihila pababa, huwag tayo magpapapekto, ituloy pa rin natin. Huwag kang magpanghinaan ng loob. Kung ano yung nasimulan mo, ipagpatuloy mo, basta't wala ka lang tinatapakan na tao, ipagpatuloy mo lang, at least marangal yung trabaho mo. Ganun lang yun, normal lang yan. Kahit saan tayo sa Pilipinas, normal na yan sa mga Pilipino. Mayroon talaga mga tao na ganun.
na galit sila pag may umaangat. Ayaw nila ng ganun. Mayroong mga tao talagang hindi natin ma-please lahat ng tao. Meron talagang mga pag-uugali ng ganyan. Kahit saan ka pa nakatira, sa probinsya ka man, sa Manila, o kahit saan ka man sa Pilipinas, ganun talaga ang ibang tao. Well, hindi naman lahat-lahat, pero mostly ganun yung pag-uugali. Gusto nila manghila pababa, hindi na lang pumalakpak sa iba, no? Pag ganyan naman kasi pag-uugali, nung binabantayan mo lang yung ibang tao, maangat at sisiraan mo. So ang mangyayari dyan, nakapokus ka na sa buhay ng ibang tao, tapos sa sarili mo wala na. Di anong mangyayari sa'yo? Kawawa ka. Kasi nga yung ugali mo talangka, utak talangka, di ba? Utak talangka na tao. Yung binabantayan lang nila yung buhay ng ibang tao, pero sa buhay nila hindi na nila alam kung anong nangyayari. Walang progress, di ba? Walang improvement, ganun pa rin. Kasi nga pakilamera. Pero mga taong ganun, sa sobrang pangingialam nila, wala nang nangyayari sa buhay nila. Kasi nasanay na sila na mangialam sa buhay ng may buhay. Diba? Lalo na yung mga walang trabaho na naiwan na sa bahay, mga misis na mga marites, naninira ng mga kapitbahay, nagbabantay lang sa buhay ng kapitbahay nila. Parang inaalam nila lahat ng storya, no? Minsan advance pa nga, mas alam pa nila yung istorya ng tao yung pinag-usapan na nakapokus lang sa trabaho. Tapos yung kapitbahay parang alam nila na buong istorya ng buhay mo, kasi nga binabantayan ka nila araw-araw, gawain niya nila. Yung mga ibang taong walang magawa sa buhay, ganun yun ang nangyayari dyan. Hindi sila nakapokus sa buhay nila, kung paano paunlarin. Nakapokus sila sa buhay ng ibang tao. Ang ending dyan, pagdating ng panahon, sila pa rin ang kawawa. Walang nangyayari sa buhay nila. Ganun ang resulta pag utak talangka ang isang tao. Kaya iwasan natin na manghila pababa, no? Kailangan makapokus sa sarili natin. Ganun lang. Hindi yung mangialam ka. Kasi ang mangyayari dyan, wala. Paano na yung buhay mo? Hindi ka nakapokus sa buhay mo. Kinakawawa mo lang ang sarili mo. Pinapahirapan mo lang dahil dyan sa pag-uugali mo na ganyan. Kaya iwasan natin maging crab mentality hanggat maaari. Matuto tayong pumalakpak sa achievements ng ibang tao. Kung may nakita tayong umaangat, huwag tayong manghihila pababa. Yun lang po, opinion ko lang yun ka lifestyles. Nasa inyo naman yan kung sang-ayon kayo. Pero ang advice ko lang talaga, iwasan natin na manghila pababa. Magsisumikap rin tayo, diba? Kung may nakikita tayong umaangat, huwag natin siraan. Gawin natin motivation para uunlad rin yung buhay natin. So yun lang po sa lifestyle. Maraming salamat po sa inyong panonood, and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Yun lang po, maraming salamat.